At nagbabalik ang PTV Sports, kasaysayan, nostalgia at marami pang iba. Dito lang yan sa Treasures of the Game at kasama na naman natin ngayon ang ating resident sports memorabilia collector na si Dr. Michael Rico Messina. Doc, kamusta po kayo ngayon? Magandang umaga, Ralph. Magandang umaga, Sheila. At magandang umaga sa mga teammates natin na nanonood dito sa Treasures of the Game. At syempre, Wednesday today, kaya naman ikaw ay kasama namin sa araw na to, Doc. Pero tell us what you have for today. So actually, dalawang items lang ang ipapakita ko sa ating mga teammates, no? Pero very memorable itong mga items na to. So nitong April, kung maalala mo, Sir Ralph, magkasama tayo doon sa 50 greatest players na gala. Saan nga ba yung ginanap? So merong event sa Quezon City sa isang hotel doon. Doon sinelebrate kumbaga o doon pinarangalan, no, Doc, yung mga bagong salta sa 50 greatest players of all time ng PBA. And syempre, nandun na rin yung mga dati nang kasama sa listahan. Isa siyang celebration en granding pagtitipon ng sinasabing who's who of Philippine basketball. So doon, Ma'am Sheila, very grateful ako no, sa PBA tsaka kay Commissioner Willie Marshall kasi nabigyan niya ako ng opportunity na maging witness doon sa landmark event na yun. Definitely, syempre, 50 greatest of all time, masasabi natin, yung mga nakasama nga PBA players sa listahan. Yes. Diba? Sino-sino ba? Ilan dito, Doc, ang mga nakasama nyo in that event? So, Siguro, Doc, i-refresh na lang natin muna yung mga bagong na salta na inabutan natin dun sa event na dun. okay, so sino nga ba yun? Sa Nelson Aceitono, Danny Siegel, tapos yung mga Alaska Legends natin, si Bong Hawkins, tsaka si Jeffrey Carriazo, and then yung mga pioneers natin din, no? Si Abe King, tapos si Arnie Tuadles, tapos yung kasama sa ating protected list ng 80 si Yoyoy Villamin, tsaka si Manny Victorino. And last but not the least, yung ating dalawang MVPs. So si 8-time MVP, Junmar Pardo, siya ang ating Ginebra MVP, si Scottie Thompson. So yun yung 10 na bumubuo sa 10 na dinagdag sa 50 greatest players list. Ang talas ng memorya ni Doc, mga Kaya partner. At the top of his head, naalala niya kung sino yung 10 players na yun. Pero, ayun nga, ang dala ni Doc dito, isang poster. Pero hindi lang siya ordinaryong poster. yes. Doc, ano ang kwento ng poster na dala mo ngayon Yan. para sa ating teammates? So itong poster na to ay isang custom poster na ginawa namin ng kaibigan ko si Sir Mark ng PH Sports Bureau. natin. So itataas ko lang para sa Ano ating po? mga Ano teammates. Yan. So ito ay isang poster na nandito yung pictures tsaka yung names ng ating mga 50 greatest players. So yung project ko actually, Raf, Sheila, nung pumunta ako doon ay mapapirma yung as much as I can doon sa mga existing na greatest players tsaka doon sa mga dumagdag na players doon sa listahan. So, ang ano naman, ang akin ay mission accomplished. So, lahat ng mga nandun na greatest players ng PBA ay napapirma ko. So, 26 26 napapirma na mga ko lagda. dito sa poster na ito. 20, so more than half na yun, Oo, di ba? So partner, meron no? pa nga ibang players na hindi pa nakakapirma dito. Pero matanong ko lang, Doc, agree ka ba? I mean, with the players na napili, anong reaction mo, anong comment mo, at napasama sila dito, yung mga napasama sa listahan? So, actually, natutuwa ako na yung 10 yun yung nasama kasi actually, months before, naglalabas ako sa social media nung tingin kong dapat makasama ng 10 players. Eh, nagkataon, 10 out of 10 ako dun sa Perfect sa prediction. score! No? Wow! So, happy ako dun sa dun sa selection ng PBA. Actually, Ma'am Sheila, yung isang good for me doon kasi binigyan ng pagkakataon yung mga naunang players, yung mga retired players na finally makasama na doon sila listahan. For example, si Nelson Aceitono. So maraming nagsasabi nung 25 greatest pa lang dapat nandun na siya. kasama na. Pero ngayon at least better late than never nakahabol din si Sir Nelson. Isa pang example po sina Arnie Tuadles at Abe King na arguably dapat nakasama nung kundi man nung 20 dapat nung 40. Pero ngayon, at least, nabigyan na natin sila ng pagkakataon na
mabigay yung honor na dapat para sa kanila. Doon sa 10 players na sinabi mo para sa'yo dapat na makasama, ano ba yung mga naging basihan mo? Bakit napili mo sila to be part of the 50? So, una, syempre... Sino-sino pala ito, mga Doc? Ayun. So, in general po, yung tiningnan ko na criteria para sa akin naman, sa pagpili ko nung mga greatest players ko, una, yung championships. Kasi syempre, kaya naglalaro ang player para maging kampiyon, syempre. Number 2, yung mga awards and statistics ng players. Kasi syempre, doon mo makikita yung productivity ng mga players natin, lalo na sa PBA. Pangatlo, syempre, yung impact. Yung impact niya na naibigay sa liga at saka doon sa mga fans. Parang, for example, yung isang player ba na naglalaro dati, yung mga generation ba ngayon na-appreciate pa rin yung legacy or yung naiambag ng player na yon para sa laro. Ngayon naman, Doc, meron tayong soft rule na in-apply dito sa pagpili ng 50 greatest players of all time. Sabi ni Commissioner Willie Marcial, hindi naman daw siya official na rule, pero generally speaking, gusto nila sana basta nanalo ng MVP, mapasama sa mga ganitong klase ng listahan. Doc, sang-ayon po ba kayo doon? Sa opinion ko po, sang-ayon ako doon kasi sa dami ng mga players na nasa PBA, mahirap maging MVP, na maging numero 1 doon sa daan-daan na player na nandun sa pambansang liga natin. Pero of course, yung isa rin dapat natin i-consider yung kung retired na ba yung player or kung hindi pa. So kung halimbawa merong retired na player na kompleto na yung kanyang body of work, so siguro mas magandang konsiderahin muna yun. Kasi wala nang maidadagdag sa career niya pero yung naglalaro pa or marami pang taon na pwedeng ilaro, pwede pang mas gumanda yung kanyang legacy. So yun isang tingok kailangan i-consider din ng PBA. Pero syempre, Doc, may mga anomaly sa ganyang tulad ni Junmar Fajardo. Yes. Na although aktibo pa siya, yung body of work niya, kahit ngayon pa lang, hindi mo na matatawaran, pwedeng-pwede na talaga siya mapasama among the greats. Tama, di ba, Doc? Tama. So, syempre, meron tayong mga exceptions to the rule, syempre. So, of course, isa doon si Junmar Fajardo. Ngayon pa lang, 8-time MVP. Kahit matapos yung career Kahit niya matapos yung career niya, ngayon pa lang, for sure, kasama siya dapat doon sa top 50 list natin. Bukod sa 50 na players na to, Doc, may mga ibang personalities o individuals pa na sinasabi nila na dapat mabigyan din ng parangal. Anong reaction mo dito? Whether it's a coach or it's a player, so dapat nais nila na ma-recognize din yung na-contribute. Una sa mga players, Ma'am Sheila, sobrang dami kasi nung magagaling na player na naglaro sa PBA. So, mahirap talagang maikahon lahat na lahat ng dapat maisali, i-condense mo sa 50 slots lang. No? Kaya maganda sana na in the future, madadagdagan yung listahan na ito. Tapos pangalawa, yung sinabi mo rin, no, yung coaches. So siguro maganda rin magkaroon tayo ng mga list ng greatest coaches no sa kasaysayan ng PBA. Totoo kasi dito puro players lang. Although some of them are present coaches na. Yes. Pero in this list, walang coach na recognize o napasama sa listahan na to. Dito ko nagugustuhan, Doc tsaka partner, yung suggestion ni Alan kay Dick, sabi niya, baka panahon na raw para buhayin itong PBA Hall of Fame naman. Para hindi lang limitado sa players, hindi limitado yung bilang, pwede rin mag-extend sa coaches, and pwede mag-extend sa teams. So, sa isang batch, pwedeng maramihan agad. So, palagay ko, partner, sa ganung paraan, pwedeng pumasok yung sinasabi mong mas marami pa sanang mabigyan ng parangal. Tama. Nung huli kasing nagkaroon ng Hall of Fame induction yung PBA, I think mga 2000s pa eh. So maybe it's about time na siguro i-consider nga ng PBA na buhayin yon at yung mga kailangan mabigyan pa ng parangal ay mabigay yung dapat para sa kanila. O syempre, I mean, sa tinagal-tagal ng ating PBA, di ba, ang dami pumasok, nakilala, at hanggang ngayon, nagbibigay pa rin at meron pa rin impact sa lahat ng Pinoy basketball fans. At hindi ba, sino bang hindi gusto nga ma-recognize? Tama. Di ba, kung ano man yung naging performance nila o naiambag nila sa mundo ng basketball. Di ba? Pero sa puntong ito, Doc, abangan natin kung kailan mo makukumpleto yan. Yes! Pero sa ngayon, kung meron ka raw mensahe o gustong i-promote, baka ngayon na yung pagkakataon mo para gawin ito, Doc.
So una po, maraming salamat po sa PBA, Commissioner Willie Marshall, sa pagbibigay po sa amin ng opportunity na makasama po sa Gala Night po ng induction ng ating 50 greatest players, and looking forward po kami na sa mga susunod na mga activities ng PBA na makasama po ulit kami doon. Ayan. Maraming salamat again for joining us, Doc Rico Messina, at syempre sa susunod ulit. Salamat! Yan.